So, ngayon nga po mga sangkay, itong si Marcoleta ay kinukuyog, no? So, ano ang dahilan mga sangkay kung bakit ngayon halos buong Pilipinas, mga sangkay, tila bagagalit sa kanya? Yo, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog today. Todo paliwanag ngayon mga sangkay si Marcoleta. Tungkol po dito mga sangkay sa tila baga yung lumalabas kasi ng mga balita. Tila sabi pa nga po sa balita, iba yung sinusulong niya. Ayan mga sangkay oh. Pahayag ni Senator Marcoleta, tila isinusulong ang pamimigay sa Kalayaan Island. Tila baga ganun po yung dating mga sangkay. Kaya naman, pinalagan ito ng mga eksperto ngayon at tila baga, kinukuyog po siya. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay road to 2 million subscribers na, padami po tayo ng padami. Kaya ano pang hinihintay mo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ito na nga po mga sangkay. Tingnan po natin. Ito yung reaction. Nako, yari dito si Marcoleta. Pinalagan ng mga taga-Pag-asa Island ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na i-give up o bitawan na lang ang Kalayaan Island Group kung saan sila kabilang para anya mas madali. Ayon sa mga eksperto, maling sabihin na exclusive economic zone lang ang Batayan para sabihing teritoryo ito ng Pilipinas. Matagal na nila itong inukupa at bahagi ng bansa, batay na rin sa mga batas. Nakatutok si Joseph Moro. Sa pagdinig ng Commission on Appointments noong Miyerkules, kontrobersyal ang naging pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na tila isinusulong ang pamimigay sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea dahil niwala raw ito sa economic zone ng Pilipinas. Yan, mga sangkay. Alam nyo guys, itong Kalayaan Island pa naman, may mga nakatira po doon ng mga Pilipino. Kaya aalmahan po talaga itong mga sangkay. At hindi ko mag-gets, no? Hindi ko mag-gets yung naratibo ni Marcoleta. Bakit tila baga, imbis na pumabor siya sa mga Pilipino, tila baga, ito this is my own opinion, no? Lahat naman po tayo pwede magpahayag ng opinion, no? Tila baga, pumapabor ang kanyang opinion doon sa mga singkit, mga sangkay, di ba? Imbis na dapat nagkakaisa tayo para po sa West Philippine Sea, sa mga teritoryo natin, tila baga iba po yung kanyang tayo dito iba po yung galawan niya Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Alam niyo guys, kung buhay po si kung buhay si General Luna, minura po si sigurado mga sangkay, sandamakmak po ng mga masasamang salita ang sasabihin ni General Luna kay Marcoleta. Isipin nyo nasabi niya to. Tingnan nyo mga sangkay yung sinabi niya. Offer our lives, including the life patayan natin dito. Araw ito sa economic zone ng Pilipinas. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? Ano ba talagang ipagpapata? Ako mga sangkay. Tama bang sabihin yun? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it. Samantalang yung mga bayani natin, nagbuwis sila ng kanilang buhay para po sa kalayaan ng mga Pilipino. Tapos ngayon, may senador po tayo na iba po yung iniisip mga sangkay, iba po yung prinsipyo na masyadong nalihis mga sangkay sa prinsipyo ng mga bayani po natin. For something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Hindi ito pinalampas si Senador Panfilo Lacson. So atin yung Kalayaan Island Group. And Pag-asa Island is a barangay of the Kalayaan Island Group Municipality of Palawan, the province of Palawan. This is the only inhabited barangay in the Kalayaan Island Group, and it is ours. Ang Kalayaan Island Group ay binubuo ng 7 isla at 2 bahura na sakop ng lalawigan ng Palawan. Ang land area nito mahigit 88 hectares, kaya ito ang pinakamalaking munisipalidad sa bansa. Sa Pag-asa Island, may nakatirang halos 400 residente
At nakatatag dito ang isang barangay. Ang buhay ng mga taga-Pag-asa hindi nalalayo sa buhay ng maraming Pilipino na nakatira malapit sa dagat. Pero sila araw-gabi nakaharap sa banta hatid ng mga barko ng China na abot tanaw lamang nila. Kaya hindi nagustuhan ng mga taga-Pag-asa Island ang sinabi ni Marcoleta. We were offended. Kita nyo na, mga We sangkay. take offense for what he has said kasi parang anong silbi nung bayan namin? Mhm. Anong silbi nung mga magigiting na mamamayan namin? Naku, yari ka, Marcoleta. Mali ka ng sinabi. Kita nyo, yung mga tao doon, nagagalit na ngayon. Actually, hindi lang sila. Maging yung buong Pilipinas sa mga kababayan po natin, disappointed sa yung posisyon. Tila bagad na sobrahan naman yung pagyakap at pagkabilib sa mga Chinese. Na kumbaga they have already given up yung greener pastures elsewhere in the country just to stay there, bringing their kids. Isang resolusyon ang isusulong sa Sangguniang Pambayan sa Kalayaan sa Palawan sa susunod na linggo para ipatanggal sa record ng Senado ang mga sinabi ni Senador Rodante Marcoleta. Paglilinaw ng mga eksperto, hindi naman easy ang batayan kung bakit teritoryo ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Island. Yung sinasabi nila na parang ang pinapalabas nila, kiniklaim natin ng Kalayaan Island Group dahil parte siya ng Exclusive Economic Zone. Mali po yun. Kaya atin yan ay matagal na nating na-occupy yan at trinato bilang parte ng ating bansa. Membro ng Congress si Marcoleta yung pinasayan. So dapat alam niya, the West Philippine Sea refers to our maritime zones. Ang maritime zones natin, 200 nautical mile from our archipelagic basin. Plus, the territorial Maganda dito magdebate si Antonio Carpio at saka tong si Marcoleta. Parehas mga abogado. sea of our islands outside the 200 nautical miles. Klaro yun. Basahin niya lang yung batas. Maraming Magbasa ka daw kasi ng batas, Marcoleta. batas na raw, domestic at international, ang nagpatunay na teritoryo ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Island. Ang Presidential Decree 1596 na nilagdaan ni dating Pangulong Marcos Sr. na nagdeklara sa Kalayaan Island Group bilang teritoryo ng Pilipinas. O, kita nyo, panahon po ni Ferdinand E. Marcos, diniklara po na ang teritoryo na yan ay atin. Anong nangyayari sa mga DDS? Tila baga naging gusto ba nila maging alipin tayo ng mga higanting bansa like America or China? Alam niyo, si Ferdinand D. Marcos, alam niyo kung bakit? Loyalista ako. Loyalista talaga ako ni Apo Lakay. Ako yung isa sa mga batang loyalist. No, kasi nakita ko yung kasaysayan ng buhay niya, kung paano niya po dinepensa ng Pilipinas sa mga mananakop na Amerika, kasama na rin po yung China. Mapapabilib ka po talaga. Yung West Philippine Sea or yung South China Sea at that time, marami po tayong occupied dyan. Sad to say na wala po si Ferdinand D. Marcos. Ito lang nangyari. At ngayon, dahan-dahan binabalik po ni Pangulong Bongbong Marcos yung natin dyan, posisyon. Kinilala rin ng United Nations Convention on the Laws of the Sea o UNCLOS ang pagsaklaw ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group. At ito ang basihan ng Republic Act 9522 o ang Archipelagic Baseline Law of the Philippines kung saan bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ang Kalayaan. Nariyan rin ang Republic Act 12064 o ang Philippine Maritime Zones Act na nagtakda ng maritime zones sa mga teritoryong sakop ng Pilipinas. At pinatibay pa raw ng 2016 Arbitral Award sa Pilipinas laban sa China. Kinilala na nga at lahat. Tapos sasabihin mo, ipapamigay mo. Galit na galit. I mean, anong klaseng Tama niya. Anong klaseng kahibangan yan, Marcoleta? Kilukuyog ka na mga Pilipino ngayon. kahibangan yan? Batikos pa ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio kay Marcoleta. You're following the Chinese position. Dapat mag-register ka as a foreign agent. Okay. Speak. Kasi Oo. you are echoing the position of China. Exactly. Patuloy namin hinihinga ng tugon si Senador Marcoleta para sa GMA Integrated News. O, ayan. Kinuyog po si Marcoleta, mga sangkay. Yun yung mali niya talaga.
Yun yung mali niya. Nasobrahan po siya sa parang pagiging, alam niya, klaro naman po, pagiging maka-China po yung datingan ng ginawa niya, mga sangkay, di ba? Ay, nako po. Ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.